So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist guys ating spiritual life and random topics in life 2026 to 2019. Ngayon ay apat na video lang tayo ngayon. Okay? Sa ating health tips and advice para pinaka-updated talaga to. Ngayon po ay February 9, 2026, 8, February 8. Ngayon po ay, ayan, linggo, alauna media ng hapon, sa hapon. So, yun ang masasabi ko na napaka-importante guys. Kasi kagabi, galing ako nagsimba. So, yun, dumaan kami sa Imos. Dumaan lang kami doon na, sasakyan yon para mataas ang radiation dyan. Para masama ang pakiramdam ko sa Imos at Bacoor. Okay lang dito sa Dasma. Kasi sa mga kurente, lalo na dadaan sa mga national highway, yun ang dahilan ng stress. Tapos drive ka pa ng mga mataas ang radiation, 5, 8. Dito sa bahay lang, 8, mga 0% lang. Mahirap na nga eh. Yun ang importante din na may mga shungite ka, selenite, itong mga crystals. Kasi hindi sila naniniwala sa crystals. At hindi sila naniniwala sa radiation. Ako, ang ma-advise ko at matitips ko para iwas kayo sa sakit, iwas sa limit sa kape, yung black coffee lang, walang sugar. Kung wala, tubig lang, inhale, exhale. Yun, papagising yung exercise. Yan, stretching, maligo muna uga ng maaga, magising ng umaga, ng maaga, iwas sa bisyo. Kung na-stress ka, deep breathing. Inhale, exhale. Inuubo ako ngayon pero kakayanin natin lahat. At 15 days yung training namin. Yun talaga na importante talaga sa atin ngayong panahon na alagaan natin yung katawan. Kasi iisa lang to. Inuubo ako pero healthy naman ako. Hindi naman talaga tayo yung malala na TB na yung katawan ko. May lagyan na ng antina yung baga ko. Hindi naman. Joke lang. Doktor talaga sa Lasal ang nagsabi nun, healthy. Yun ang masasabi ko na maganda talaga na yung uso kasi yung ubo ngayon. Ano na, February, January, or December. May grabing inubo ngayon, marami. Parang pandemic din to eh. Parang semi-pandemic, hindi lang alam. Sa ating panahon ngayon, talagang madali na makasakit guys. Maraming kanin, maraming rice, daming ulam. Basta balance lang, well balanced diet lang. Tamang tubig, di ba? Pag puro matatamis na soft drinks, nako, ang cause ng sakit guys is diabetes. Excuse me. Mag-sanitize ng kamay kung lalakad, di ba? Kasi may mga germs yan. Palakasin ng immune system sa mga multivitamins or vitamin C. Take din ako ng dalawa kanina, 500 milligrams. Tapos, yung malinis ang bahay, di ba? Huwag stress, huwag puro galit. Kasi yun talaga kailangan natin na balanse. Oo, di ba? Kailangan na bigyan natin ng schedule or time yung buhay natin. Huwag puro cellphone lang, upo na upo lang. Kailangan tayo-tayo din, stretching, di ba? Basa-basa din, di ba? Kung nagbabantay ng bata, trabaho, stretching din, tayo-tayo din, di ba? Tulog ng maaga. O depende siguro kung pamilyado ka na, di ba? May anak or nagtatrabaho ng bata. O kailangan talagang balanse yung buhay mo. Kasi yun talagang puhunan natin. Na huwag masyadong magalit, huwag sobrang kape. Alamin natin yung mga kinakain natin. May trabaho tayo sa ating sarili. Hindi po the sake busy ka lang sa school, work mo, busy ka lang sa negosyo mo, wala ka lang paki sa katawan mo. Hindi pwede ganun. Na basta kain ka lang, lamoy ng lamoy ka lang, it's a sin. Ang tawag doon is gluttonous. Yun. Kasi sobrang alak, isang kisa na naman, isang bagsakan lang. Huwag naman kahit araw-araw, kunti. Delikado din yun. Siguro wag ding sobrang maalat, sobrang matamis. Kunti lang, tikim-tikim lang, di ba? Para hindi madisgrasya, tubig,
kaysa milkshake or soft drinks. Please. Napakahirap talaga magkasakit, guys. Lalo na kidney ang masira mo. Ako, dialysis na yan. Kung heart, barado, heart attack. Siguro may dahilan yan na nagbabara yung heart na yan kasi dahil sa mga kinakain niya na mga sobrang insulin, sobrang rice, sobrang carbohydrates, at sobrang calories. Maging taba yun. Yung taba na yun, maging plaque yun, barado sa heart mo, sa daluyan sa dugo. Yun ang necessary na healthy lifestyle, healthy diet na kunting rice, kunting isda, at kunti ang gulay. Huwag sobra-sobra din. Saka everyday, ilalagay mo sa ref. Tapos, magbasa ka rin sa mga book sale, sa mga healthy lifestyle din. Hindi yung puro Facebook lang. Ating katawan ay yun ang kapital natin. Di ba? At saka pagagising sa umaga, water therapy para hindi kape. Pagagising sa umaga, wag yung kape agad. Ako, delikado yun. Tubig una. Pwede ka naman magkape 1 to 2 glasses a day. Wag 3 or 4 or 5 times a day. Tapos exercise, uminom ng tubig, peace of mind, mag-meditate, di ba? Magdasal. Wag puro na lang kaka-stress mo. Kasi marami na stress ngayon eh. Sa katrabaho mo sa sobrang mong stress, yung income mo, kita mo, kulang lang sa papagamot sa sakit mo. Yun ang totoo, ang real story. Hindi naman nasusolve yung problema natin sa stress, totoo. Kahit anong kaka-stress mo dyan, wala akong pagkain, wala akong pera, wala akong trabaho, di maghanap tayo ng kaalaman. Na saan tayo magagamit, less sa gusto mo, ipon-ipon konti, di ba? Ang life is full of problem talaga yan. Hindi natin naiiwasan yan. Walang buhay na walang problema, imposible yan. Pero paano natin siya i-handle o i-drive? Tapos, malinis ang bahay, di ba? Yung kusina, na malinis yung kwarto, yung lagayan ng plato, at saka yung mga cabinet. Kasi yun ang delikado kasi ngayon, yung mga plato. Yun, saan nilalagay? Yung kutsara, dinadaanan ba yan sa daga, sa ipis, yung sanitize sa lagayan ng plato. Yun. Sa akin ngayon, mas maganda cabinet, yung naka-wipe, pinahiran ng mga, ano ito? Mga towel. Yun. Mas maganda. Magastos lang. Ang cost din sa problema, walang pera. Totoo yan. It's true. Kahit may pera ka, kung mali ang ginagawa mo, wala rin yun. It's a lifestyle. Yung maraming pera, walang sakit, may kaalaman, it's a lifestyle. Hindi yan tsambahan, hindi yan aksidente. O, di ba? May ginagawa yan. Bakit yumaman? Bakit pumogi? Bakit nagkabata? Bakit maraming pera, may negosyo? Bakit walang sakit? Hindi yan tsambahan, hindi yan aksidente nangyari yan. May ginagawang kaalaman yan. Ang iba kasi, inggit lang, di ba? Ang iba nang kukulam, sinainggit sa kapitbahay. Loser yung ganong tao. Dapat, improve mo yung sarili mo. Kahit anong inggit mo sa iba, sa atin lahat yan babagsak. Lahat ng ginagawa natin, babalik lang din lahat sa atin yan. Tapos, yun. Yung mga usok pala naka-hormonal imbalance para yun. Pati yung kape, sobrang karne, di ba? Sobrang upo. At saka yung hindi na natutulog, talagang delikado yun. Yun, delikado yun. At lalo ng sobrang cellphone. Nakalapot ng dugo yan, yung cellphone. Lalo ng mainit. Habang tayo nag-vlog, may vlog holder sa cellphone. Hindi ko physically hinawak yung cellphone. Yun. Tapos, sapat na tubig, tulog, saka gulay, exercise. Yun ang, excuse me, yun ang pinaka-basic. Yun. Simple lang siya pakinggan. Pero kung gagawin natin yan araw-araw, malaking tulong yun. Kaysa taong laging nakaupo lang, sedentary. Cellphone, kunting akyat, hingal na, di ba? Hangak na. Yun. Baka may sign yun. Mas maganda na meron tayong regular check-up 6 to 3 months.
sa doktor. Yan. At least, doktor ka rin sa sarili mo. Kailangan din may common sense ka rin sa kung alam mo may alak ka, alam mo may bisyo ka, be responsible. Kasi hindi lahat sasagutin niya sa doktor. Ikaw mismo. Life is what you make it. Kung make it. Kung anong ginagawa mo, yun ang buhay natin. Kulang sa tubig, kung puro ka lang matamis, eh, mag-expect ka ng diabetes noon. Kasi kulang tayo sa tubig, kasi puro lang tayo kape. Yung kape is delikado niyo pag sobra. 'Di ba? Huwag din sobra, 'di ba? Kasi sobra-sobra tayo. Yun ang dahilan nagkasakit tayo. Sobrang taba, sobrang upo, sobrang cellphone, 'di ba? Sobrang kakaisip. Kailangan talagang balance lang. Sobra ding walang tulog, puyat, sobrang puyat. O, 'di ba? Pag sobra kasi doon tayo ma-imbalance. Sobrang lamig, kahit yung sa aircon, sa working area or sa office area or sa training area malamig, magdala talaga ng jacket. Nakakaubo talaga yung malamig. Totoo yan. At sobrang walang tubig. Totoo. Delikado talaga yung walang tubig ka. Yun talaga na ako, talagang masasabi ko, madali lang magkasakit. At ito, hindi mo malalaman sa school. Nagpunta ako sa doktor at bumili pa talaga na ako ng libro para ma-confirm talaga at iba-ibang doktor. Kasi alam nyo, hindi talaga biro guys. Ambulansya, 20 mil, 10,000 ang pinakamurang check-up sa doktor. 20 mil o 30 mil, depende. At yun lang din sa ating mga tao ngayon, wala silang pake. Sobra mong scroll sa FB, sa Facebook, sa YouTube, ano mong napapalam mo? 'Di ba? Kailangan na alamin, aware ka sa ginagawa mo. Ay, sobra tong kain ko. Uy, sobra tong wala akong tubig. Uy, sobra tong kape ko. Dapat bukas, tubig na lang ako. Inhale, exhale, di ba? Ay, puyat na pala. Alas 10 na pala. Kailangan aware. Huwag yung binge watching, yung talagang buong araw. Puyat, alauna, alas 11, hanggang alas 4. Gising na alas 10. Napakadelikado yan, guys. Pag lalong mataba na tayo, hindi healthy, at saka hindi nag-exercise, at laging puyat, naku, mag-heart attack ka, guys. May mataas sa chance. Lalo na yung mga kinakain natin hindi healthy. Diba? Di mo to naririnig sa doktor itong mga sinasabi ko. Pero, iniiwasan to sa doktor, ini-explain nila. Hindi nyo to maririnig. Sa mga alternative doctors lang, mga preventive doctors lang. Kasi doon sa kanila, operation lang yung alam nila at gamot lang. Pero paano ma-prevent yung sakit? Siyempre, wala yan. Hindi mo makikita sa medical yan. Bihira lang. Yun lang talaga na. Pero alam natin yung mga basics sa doktor. Iwas sa bisyo, uminom ng sapat na tubig, di ba? Depende sa doktor. Kumain ng healthy foods, huwag magpuyat, mag-exercise everyday, at depende sa sitwasyon. Alam ko ang mga tao, iba-iba yung sitwasyon, iba-iba ang kondisyon, iba yung mga sakit, iba-iba yung nararamdaman, pero isa lang yung ginagawa nila, alam ko bakit sila nagkasakit. Isang dahilan lang yan. Alak, yun, number 1 yan. Kasi maraming justify sa alak eh. Yun. Sigarilyo, marami yan, sikat. Yun. Sobrang rice, sikat yan. Sobrang maraming mataba, o yun, maraming magkasakit nito. Alam ko sa possibility in the future, mataas ang chance na mag-heart attack at saka stroke. Kasi dahil sa ating mga lifestyle. Yung lifestyle, yung ginagawa natin araw-araw. Kasi mangingitim ka, pag nagbibisyo ka, nangingitim ka, papangit ka, papayat ka. Yun ang pangit sa mga bisyo. Di natutulog, mga iba nagdodroga pa. Paano ka pa pogi doon? Feeling mo lang pogi, pero hindi talaga poging katawan mo. Kasi hindi na kumakain, di na nakatulog, di na makatulog, di pa makakain, sa kakaisip ko sa'yo. Yan tuloy, daming na disgrasya. Kasi adik-adik kasi, yan ang pangit. Marijuana, shabu, or cocaine. Maawa kayo, please. Maawa kayo sa katawan nyo.
please love yourself. Follow the advice of the doctors. Kasi pag hindi natin susundin yan, naku, 1,000,000 mo, kukulangin lang yan. Kung wala kang 1,000,000, sementeryo yung bagsakan natin. Maniwala ka man sa akin or hindi. Okay? So, pasensya na guys. Like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Maraming salamat po sa panonood. Thank you po guys.